Ang bawat paaralan at institusyon ay mayroong malaking gampanin na hubugin ang pagkatao ng bawat mag-aaral at ihanda sila sa kanilang buhay sa hinaharap. Ngunit hindi magiging matagumpay ang bawat institusyon kung wala itong isang sandata na siyang magagamit sa pagpanday ng kaalaman at karunungan ng bawat mag-aaral. At ito ay walang iba kundi ang ating mga guro. Magkakaiba ang bawat guro sa loob ng silid-aralan. Ngunit ang bawat guro, magkakaiba man ng paraan, ay nananatili pa rin na mayroong iisang layunin, ang makitang magkaroon ng tagumpay na buhay ang kanilang mga mag-aaral. Taong 1947 nang itayo ang Kalumpit Institute sa poblasyon sa Kalumpit, Bulacan. Sa parehong institusyon, nag-aral at nagtapos ng high school si Ginang Anisha T. Torres. Pagtungtong ng kolehiyo, siya ay nag-aral at nagtapos ng kursong Education Major in Filipino sa Centro Escolar University sa Malolos, Bulacan. Matapos piliin na mapabilang sa larangan ng edukasyon, muli siyang bumalik sa Kalumpit Institute noong 1983 upang makapagturo at makapaglingkod. Ang noong Kalumpit Institute ay pinalitan ng pangalang Colegio de Kalumpit Incorporated na matatagpuan sa MacArthur Highway sa Iba Oeste sa Kalumpit, Bulacan. Mula 1983 hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na naglilingkod at nagbabahagi ng kaalaman si Ginang Anisha o mas kilala natin sa tawag na Ma'am Ani. Ang 43 niyang paglilingkod sa inang paaralan ay hindi matatawaran. Kung kaya't ang kwento ng kanyang mga pangarap at paglilingkod nawa ay magsilbi sa bawat isa na ating gabay at inspirasyon. Ayan, hello po Ma'am Ani. Magandang umaga. Magandang umaga po. Meron lamang po kaming ilang katanungan para sa inyo po. Ready na po ba kayo? Handa na ako pero hindi ko alam kung handa ako sa tanong yun. Sige po. Una po, ano po ang nagtulak sa inyo na piliin ng propesyon ng pagtuturo at ano ang naaalala ninyo sa inyong mga unang taon bilang guro? Ano ba ang ibig sabihin ng nagtulak? Ano po yung naging inspirasyon ninyo? Ang inspirasyon ko ay ang guro ko sa Filipino na ako ay nasa high school. Pero sa totoo lang, hindi Filipino subject ang gusto ko ituro eh. Ang i-major ko, science sana. Dangan kasi ang CEU, Malolos, noon na unang bukas, ang kanilang ino-offer lang na major ay Filipino. At ganun ako kalimitado sa paglibot-libot dahil hindi naman kami oriented sa tulad ngayon na kabataan na anywhere they can go. Sa kabila ng ayaw nga ng magulang ko dahil nakipag-boyfriend at iyon ang disciplinary action sa akin. So nagtinda ako. Tinda ako ng gulay sa palit kasi magsasaka kami. Pero nag-enjoy ako doon. Kaya lang, yung boyfriend ko nag-aaral. Naglalaro one thing in my mind. Tama siya, nag-aaral ako hindi. So, pero dahil kumikita, okay lang. Kaya nahinto ako ng 1 sem because yun nga ang dahilan. Pero ito nga kaibigan ko, nag-insist. Siya ang kumausap sa magulang ko na aralin niyo po, sayang naman po. So, kumbaga, ginapang sa hirap, sa pagtitipid, sa pagtitiis, kung ano man yung meron, no? Hanggang sa nakatapos. Meron po bang karanasan ng mag-aaral na labis na tumatak sa inyong puso at patuloy ninyong pinanghahawakan bilang guro? Medyo may pagka-negatibo na ako, matapang ako kasi mapapa-impress ka, stricta, no? Ang pagdisiplina ko pala is something personal na. Sa panahon ngayon, equivalent ito ng bullying.
no? Medyo cross-eyed yung bata. So, ilan ang tingin mo dito? Di ba ako 4 o 2 o 1? So, nagsumbong. O yun ang tumatak sa isip ko. Pumunta ako sa bahay ng bata at sinusuyok ang magulang na huwag magalit sa akin na hindi ko naman talaga naturales ang manghiya ng bata. From then on, na iningatan ko na ang kumbaga, ang prinsipyo ko, ayoko ma-drop ang isang bata because of me. Kumbaga, kapag gano'n na nangyari, na ang bata ay nawala ng interest sa pag-aaral na ako ang dahilan, hindi ako isang tagapagturo, hindi ako isang tagahubog, maging pagwasak pa ako instead. Di ba? Nakakatakot ang profesyon ito. Nung mga panahon po namin, nakaraang taon po, nung kami po yung NARA, nabanggit niyo po sa amin na Meron ka palang nire-recall, kaya ako'y dinitin. dapat po ngayong taon, parang balak niyo na pong magretiro. Opo. Ngayon, So, taon na to talaga kasi mandatory na ang aking retirement age. 65 na ako by April. So, sa batas, yun mandatory na. Para pa sa huling tanong po, ma'am. Sa loob po ng 4 na dekada bilang guro, masasabi niyo po ba na sulit lahat po ng sakripisyo and bakit po? Kapag ka ang mga estudyante nakita kong tagumpay, nagiging guest speaker, na bumabalik at nagpapasalamat sa amin, iyon ay sukatan ko ng katagumpayan ng aming bokasyon. Bokasyon, sabi ko, hindi lang profession kasi ang teaching is not only a profession but it's a calling. Kung wala ka dito sa puso ng tapat mong paglilingkod sa mga kaharap ng estudyante, marahil hindi ako tatagal ng 4 na dekada. Ang mga tanong nyo. Gusto lang po talaga namin na mabigyan po ng parang pagpapahalaga o sabihin po natin pagpupugay po yung 4 na dekada po na paglilingkod o pagsiservisyo niyo po. Okay. Sige. Kaya po gumagawa po kami ng dokumentary para sa iyo. Sa loob ng 40 taon, hindi lang aralin ang itinuro ni Ma'am, kundi buhay, pangarap at pag-asa. Maaaring ilang taon na lamang ay matatapos na ang kaniyang tungkulin sa silid-aralan. Ngunit ang mga aral na iniwan niya ay mananatili sa bawat mag-aaral na kaniyang hinubog.